So hello guys, magandang araw ulit o magandang gabi or anumang oras nyo ito mapapanood ng ating panibagong video. So ang tagal natin nawala guys, no? Ang tagal, siguro ilang araw siguro o ilang linggo kung hindi nakapag-vlog. So ngayon guys, magtuturo naman tayo ulit ng panibagong demo, no? O bagong tutorial o bagong tips, no? So sa harap nyo guys, so nakikita nyo ngayon, meron akong hawak na manifold, D-type manifold, no? Kung mapapansin ninyo, D-type siya kasi nagpalit na kasi ako ng bagong manifold. So kinustomize ko yung bagong manifold ko na nabili na mas malaki pa dito, no? Mas malaki yung sa intake nito kasi napakaliit, no? Pang 22 siguro to. Yung nabili ko pang basta mas malaki pa dito guys, mas malaki, para may purpose po yun, para mas makadaan o makapasok agad yung ating hangin at yung gas mixture natin, no? So ito po siya guys. Ayan, kung makikita ninyo, kinustomize ko na to. So itong rubber niya guys, dapat po talaga to, napaikli ko na po yan kasi sobrang haba po nito guys, itong rubber niya, no? Hindi siya nagkakasya talaga. Talagang sobrang haba niya. So kinustomize ko na po yan guys, pinutulan ko na po siya, mapagkasya lang kasi pag was na so pinutulan, bumabangga po itong carb ko dito sa kanyang arm. Dito guys, arm dito, tapos bumabangga din po yung anuhan ng gas, no? So lagi siya naglilik. So ang dami ko pong ginawang kuan dito guys, mga adjustment para mapagkasya lang siya, no? Kasi nga talagang hindi talaga pwede guys na yun lang ang gagawin ninyo. So yun. Nakita nyo guys, ayan. So dito, nagpalit na ako ng gas hose dito kasi naiipit nga siya. So lagi ang naiipit. Lagi naiipit kasi pagkas na nasasakyan siya, naiipit siya sa bakal na to, sa pagitan. Kaya ito, tinanggal ko na to guys. So binend ko siya. Itong anuhan ng hose, yung gas hose na to. So binend ko siya pa punta dito para siya maipit. Tapos ito, konting kabig lang. Pero matibay po yun guys. No, hindi po yan nagalaw kasi bakit? Nakatugod po yan sa bakal dito, no? Nakatugod po, mas malaki. Ayan, mas malaki, mas malaking manifold, mas better guys, no? Kasi nga naka-detect po tayo. So pag mas malaki yung manifold mo guys, mas nakakapasok yung gas at yung air natin. So sa stock kasi guys ng D-type, bumabanda siya, no? Pag once na hinasap mo siya guys, hanggang dito lang siya guys, oh. Hanggang dito sa pangalawa na to. Ayan, hanggang dito lang siya guys, oh. Dito bumabangga na kasi dyan. Ngayon syempre yung pagpasok niya, ang dami niyang babangga ang kanto, so naiipon yung gas. Ito yung minodify ko na to guys. Lahat ng mga kanto niya dito ginarain ko na, niliha ko na. Ayan. Pero ito rin, binawasan ko na ito guys. So nagbawas na ako dito, nabiyak pa nga yan guys. So nabiyak pa nga yan, kaya wala na siyang rubber gasket dito o o-ring. So wala na, no? Kasi ito kasi guys, ito kasi na nilagay ninyo, ipit yung hangin, ipit din yung gas. Ngayon pag nagtuon ako guys, nasa 5 ikot yata, 5.14 yata, mga ganun, no? Maabot ako ng 5 turns bago ko siya matono, no? 5 turns, no? So luwa na yung tunuhan ko dito, no? Maglilimang turn na ako, maglilimang turns bago siya makuha, no? Pero maganda naman sunog niya. Ang problema nga lang, ipit na ipit siya, kaya kailangan more on gas siya, no? More on tuning siya talaga para makuha mo siya. Pero good response naman yung sunog niya sa kanyang spark plug. Ngayon nung nilagay ko tong bago, no? Nung nilagay ko yung bago, nagbago yung RPM niya, no? Hinanap ko, so nawala yung tono niya nung nilagay ko yan, so nawala. So bumaba yung sobrang baba ng RPM, tapos delay yung response. So delay yung response nito nung nilagay ko to. So nag-adjust ulit ako
paloob hanggang sa makuha ko yung magandang response. At gumanda guys. Gumanda yung hatak, gumanda yung response ng makina ko kasi nakakahinga siya. Madali siyang makapasok sa loob ng combustion, no? Kasi hindi siya pigil, no? Hindi siya pigil. Pigil sa hangin, pigil sa gas. Ipit na ipit. Tigaya nitong bago kong napalit. Open na open siya, hindi siya nahihirapan. Madali siyang itono. No, so hindi ko na nabila kung ilang turn yun, pero ang pag-ikot ko is pa-close. Pa-close yung ikot ko. Paloob yung ikot ko sa tunuhan ko. Di gaya dati na open. Umabot ako ng 5 turns bago ako matono, no? Ngayon, sa ganitong sa ganitong manifold, umabot ako ng 5 turns dito bago matono. Ngayon, nung nagpalit ako na medyo mas malaking butas, pang 150cc talaga siya guys, na ganito na manifold, 150 to 160 yata yun na manifold. Tumaas, no? Mas pumasok yung unuhan ko, no? Mas gumanda kasi parang syempre hindi siya pigil, hindi siya sinok or ano. Tapos doon naman sa karayom ko nakamidil ako. Kumbaga dito sa stock kasi guys, 'di ba pag sa stock guys umaabot nasa 4. 'Di ba pag stock guys nasa dalawang linya lang siya pag sa stock na karayom. Doon sa kasi sa sa repair kit kasi hanggang 5 siya. No, nasa default siya, kumbaga nasa pangatlo. Okay siya. Mas okay, mas maganda yung response ng RPM, mas nakakabilit ako guys. Mas nabibirit ko siya ngayon, di gaya natin na pigil yung birit niya, sakal. Kahit sabihin na nakatono siya. Ngayon hindi na siya sakal, no, kasi nakakadanas naman. Talagang sobrang laki ng pinagbago ng kanyang guys, RPM, no, hindi siya nahihirapan. No. So, napalit ako ng gas hose. Ito, palit ng gas hose. Ano? Ito guys, pit na pit kasi guys. So, medyo matigas po talaga siya. So, kahit maalog-alog yan guys, hindi malalaglag yan. Kasi sobrang sikip niyan. No? Ayan. So, ang pinangkon ko dito is Sonrox. Para hindi masyado. Pero, kung basta nag-rev naman guys, ang taas ng RPM niya. Para naka-racing ako. No? Para naka-racing yung RPM niya, sobrang taas ng RPM niya, no? Sa ganito manifold guys, so, sobrang pigil. So yun guys, pag basta bumili kayo ng ganung manifold, so i-split ko sa ating sa ating description kung saan ako bumili. Kayo na maghanap ng mekaniko, ng magaling na mekaniko na maglalagay ng ganon. Tapos ipatono nyo guys, so simula kayo sa 3.5 papasok pa-close ang tono nyo, no? Kasi hindi nga siya masyadong matutono pag ganito. Yan. Buti wala nang leak to. Naiipit to kahapon wala na. Ano pa? Hindi siya naglilik. Kahapon kasi kahapon natulo, naiipit dito sa sa body. Wala na. Naiipit siya. Lagi nangangamoy gas. Wala na. Nakatabingi. Iba kasi sukat ng manifold, patay yung rubber. Ayan. So ayan guys, so ang anti-scratch nyo guys, kung bibili kayo ng ganito guys na manifold, make sure yung magkakabit magaling mag-bending ng mga ganito na guys, no, para makasya nyo. Kasi ito guys, sobrang haba nito guys, grabe, hanggang dito yan. So pinutulon ko na siya. Kasi hanggang dito yan naputulon ko na to. Pinagkasya ko doon. Pati itong manifold guys, binawasan ko din po yan. Binawasan kasi sobrang haba ng manifold na to. Sobrang haba niyan. Kaya inurong ko na yan. Napagkasya ko lang to. Pero fit na rin siya guys. Hindi siya umaalog.
So yun guys, kung magpapalit kayo ng manifold guys, no? So ito kasi ganito manifold guys, pingil po ito, base sa aking experiment. So pingil po talaga ito. Medyo maliit kasi yung butas niya dito parang pang stock lang din yung butas nito, no? Pang stock lang din yung butas niya. So yun guys, kung magpapalit kayo ng manifold, make sure na magaling yung magkakabit ng manifold na ganito. So yan, para mas lumakas yung power niya. So yun lang guys ang ating video ngayon guys. So nag-share lang ako sa inyo kung ano manifold ang nilagay ko. So ngayon okay na siya. Ito pang backup ko na lang to. If ever na magloko yun, ibabalik ko to. So yun lang guys ang ating video ngayon. Maraming salamat at ride safe sa ating lahat. So sa next video ko guys, mag-explain naman tayo ng ating langis na aking ginagamit. No? Mag-explain tayo, magkukumpara tayo kung ano yung langis na nilalagay ko dito. So dalawang langis lang pwede yung ginagamit para dito. So yun lang guys, maraming salamat.